2 months later, wedding day. They're so much excited, this is the day that they will tie the knot. Hindi na siya makapaghintay na ikasal sa babaeng pinakamamahal niya. 3 days din silang hindi nagkita, dahil sa mga pamahiin na kung ano-ano na yan na sinunod na lamang nilang dalawa. Umuwi muna ito sa mansyon nila, at doon nagstay ng 3 araw. Masayang masaya siya talaga ngayon, hindi na siya mapalagay sa kinatatayuan niya. Kanina pa siya kinakabahan, ilang minuto na lang mag-uumpisa na ang kasal nila. Ang kapatid niya lamang at ang yaya nito ang kasama, kaya nag-alala na siya. "Son, you're so tense and nervous." Ani ng ama niya. "Dad, baka hindi niya ako siputan." Kinakabang sagot niya dito. "Son, ngayon ka pa mag-iisip ng ganyan," pampakalma nito sa kanya. "Dude, relax, darating yun. Huwag kang mag-alala, parang natatay ka dyan." Na binuntutan pa ni Nike ng tawa ang sinabi ni Spencer sa kanya. His friend Arnold can't make it. Natuluyan na itong nabulag at di na nakakita pa. Ang magagawa na lang is an eye transplant, but until now wala pa ring kamatch ang cornea nito. He's just wish na sana makahanap na ito, para makakita na ulit. "Dude, pag ikaw ikinasal pagtatawanan din kita." Ganti niya dito. "No dude, not in my vocabulary, gastos lang yan," iling-iling nitong saad. "Well si dude, pag hindi nangyari ta sayo, itaga mo yan sa bato, baka lumabas lahat ng milyones mo pag ikaw ang ikakasal." Tinapik-tapik pa niya sa balikat ito. "Pastahan tayo dude," hamon pa niya dito. "Get ready, the bride is here," anunsyo na sa kanila. Nang bumukas ang pintuan ng simbahan, iniluwa kaagad ang napakaganda niyang asawa sa suot nitong trahe de boda. Ito ang pumili, simple lang ang gusto, kaya pinagbigyan na niya na bumagay din dito. Halata na ang laki ng tiyan nito, but so very proud dahil kasama ang mga anak nila na masaksihan ang kasayahan nilang mag-asawa. Kahit pa nasa loob ito ng tiyan ng kanilang ina, tumugtog na ng kantang pinili nito. Hindi siya mapakali, habang nakatingin dito habang naglalakad ito palapit sa kanya. Ang yaya lamang nito ang kasama, dahil wala naman na itong pamilya. At ang ibang kamag-anakan ay hindi naman nito kilala. Pinili nila ang simple lang, at kaunting bisita, kaya ang mga inimbitahan nila, ay halos mga kamag-anakan lang at pamilya. Kita niyang nagpupunas ito ng luha sa loob ng belo nito. Pati siya napapaiyak na rin sa sayang naramdaman niya ngayon. Hindi siya makapaniwala na ito. Nasa harapan niya ang babaeng naging obsession lamang niya, dahil sa isang gabi na may nangyari sa kanila. Nang tumapat na ito sa kanya, kaagad niyang niyakap at hinalikan sa tuktok ng ulo nito. "Ho, ikaw na ang bahala sa alaga ko," sabi pa ng yaya nito. "Wag po kayo mag-alala, ako nang bahala dito sa alaga mo," sagot niya dito. "I love you baby," bulong niya sa tainga nito. "I love you too Samuel." Hinela na niya ito patungo sa harapan ng pari, para umpisahan na ang kasal nila. "Everyone is gathered here today for the union of two souls, Samuel Santillan and Lauren Harrison." Kung may tumututol man tumayo na, kung wala, ipagpatuloy na natin ito. "Samuel, do you take Lauren as your lawfully wedded wife to have, and to hold from this day forward, for better or for worse, for sickness and health, to love and to cherish, till death do you part?" "I do, Father." "Lauren, do you take Samuel as your lawfully wedded husband to have and to hold from this day forward, for better, or for worse, for sickness and health, to love and to cherish, till death so you part?" "I do, Father." "Lauren, wear this ring as a symbol of my love and faithfulness, as I put in your ring finger. I will never make a promise that are going to be easy, but the things that require courage. I love you so much." "Samuel, wear this ring as a symbol of my love and faithfulness from today and forever. I will love you always." "Please say your vows, Samuel." "Baby, I'm not perfect in anything, but my love for you is so much perfect. The first time I saw your beautiful face that night, my world turns upside and down. You became my obsession. I might go crazy kung hindi ko may pinta ang maganda mong mukha. Bago ako matulog, so my condo unit is like a gallery, puno ng mukha mo. That's how I am obsessed with you. Baby, I will be your knight in shining armor. I'm always by your side no matter what happen. Ikaw lang at ikaw ang itinitibok nito. From this day I promise you that you will be the happiest woman in the world,
Same, I do what I feel now, I love you so much. You will be my forever beautiful wife. Lauren vows. Samuel, I never expected in my life that today I am here in front of you, and that night happened will be the way to our forever. I am so much happy, hindi ko alam kung ano nangyari sa akin, kung hindi ka binigay ni Lord. I am so blessed and loved that I found you, you're the best gift ever I had as of now. And these two little babies inside my tummy, I will love you so much, you're my life, my forever and everything. I love you too, baby. Masayang masaya talaga siya ngayon, no words can't explain what he feels now. Hindi na nito mapigilan ang umiyak. Let's congratulate the newlywed Mr. and Mrs. Santillan, Samuel Santillan and Lauren Santillan. You may kiss your bride now. Kaagad niyang hinarap sa kanya ang asawa, at itinaas ang belo nito, nahihiya pa ito sa mga kaharap nila. Hinalikan niya kaagad ito sa mga labi at pinatagal, naging malalim ang paghalik niya, kaya halos pangapusan ito ng hininga. Dude, mamaya na yan sa honeymoon, gutom na kami. Kantsaw ng mga kaibigan niya, kaya puro tawanan ang nangyari sa loob ng simbahan. Bago sila lumabas, nagpicture taking muna sila para sa wedding album nila. Bago pumunta sa reception ng kasal nila, kung saan sa isang hotel ni Spencer ang pinagdausan nila. They will face the new chapter of their life, together with their coming children's, because my wife now is still my beautiful and innocent, until we grow old and our hair both turns to gray. I can't ask for more. I am so blessed that everything was in place. Kung noon puro trabaho ang inaasikaso niya, now he has a twins na aasikasuhin niya. He loves his wife so much, na ayaw niyang nahihirapan ito. Without them he's not complete. Baka kasama pa rin siya ng mga kaibigan, na puro kalokohan ang inaatupag. But now he's a very changed man, he has a family. And their love story will be forever and they believe in it. I, Samuel Santillan, is signing off together with my beautiful wife Lauren. I have a perfect life now, my beautiful wife, my two handsome babies. I don't need to ask for more, I have so much already. This the first birthday of our twins Calix Andre and Carlos Adrian Santillan. They're so much look like me and I'm so proud, Daddy. Babe, it's ready now, dalhin muna yung mga bata doon, para makapag-blow na ng candles. Ani ng asawa niya. Kaya binuhat na niya ang dalawang anak sa magkabilaan niyang braso. Hindi pa masyado nakakalakad ang mga ito, pero everybody are so happy with them, lalo na ang mga magulang niya. They stayed at his wife's mansion, dahil wala na ring nakatira dito, pinarenovate na lang at pinalakihan, para magkaroon ng playground room para sa kambal. Nakaupo na ang mga bisita nila sa garden ng bahay nila, pati ang mga kaibigan niya andito na rin. He's so thankful sa mga ito, laging andyan para sa kanya anytime he needs them. His wife is very hands-on sa lahat ng needs ng mga anak nila, hindi nito inaasa sa mga yaya, sinisigurado talaga nito na maayos ang mga bata, even to him napakaalaga niya talaga. She's a perfect mother and a wife, I can't ask for more. Hinalikan niya ito sa noo nang tumabi na sila ng mga anak niya dito, para sa candle blowing. Tuwang-tuwa din ang mga ito, kahit hindi pa alam masyado. Napapalakpak din ang mga kamay ng mga ito, tuwing may papalakpak. They give so much joy sa kanilang mag-asawa. Madalas din hiramin ng mga magulang niya, lalo na't wala si Lexi. Pinagpatuloy nito ang pag-aaral sa Amerika, kaya ang mga anak na lang nila ang tanging kaligayahan ng mga ito. Kaya hindi na nila pinagdadamot ang mga anak pag gustong hiramin. Naintindihan din naman ng asawa niya. Napansin niyang wala pa si Nike, kaya tinanong na niya sa mga ito. Where's Nike, dude? He's on his way now. Inintay pa daw niya ang pinabili nitong regalo sa secret area nito. Natatawang saad ni Jason sa kanya. Hello everyone, Ninang's here na kambal. And here's my gift for the two of you. Sabay abot nito sa mga nakabalot na regalo. Wow, mahal yata ang regalo mo ngayon, kesa nung binyag ng kambal. Site niya dito. No dude, I asked my secretary to buy for me toys in what they call Divisoria. Mura daw kasi ang mga toys doon, so inutusan ko ito para ibili ako. Look, I just brought this 200 pesos only. And my 500 is may sukli pa, paliwanag pa nito. Sabay halakakan ng mga kaibigan nila. You dude, wala ka talagang pinagbago.
kuripot ka pa rin hanggang ngayon. Dude, I invest my money wisely, so hindi pwede gastusin lang ng gastusin. Saad pa nito. Sana lang dude makatagpo ka ng babaeng gastadora, para maubos yang pera mo. Kantsaw ni Spencer kanya. If I know dude, si Monay ko ba naibili mo man lang ng regalo na mamahalin? Tanong ni Jason sa kanya. I hate you dude, Monay ko lang yun hindi mo Monay, kaya don't call her like it's yours, iritang sagot nito sa kaibigan. Wow dude, possessive ka na ngayon sa Monay mo, na binuntutan pa ng halakhak. This is his friends until now walang pinagbago and he's happy. They're always at his side no matter what. And now he will make a new chapter of his life, no more playings at tiyak outside de kulambo talaga siya sa asawa niyang Amazona din minsan. But he loves her deeply and his own obsession forever. That he had a wonderful family now, just sad because Arnold can't make it still on his own world. He just wished that one day his friends gonna find their loved ones like him. Hindi man niya pinangarap na magkaroon ng asawang mabait, at mapagmahal sa kanila ng mga anak, but God has a purpose to give him this beautiful woman. Every day seeing her smiling and laughing, sobrang saya na niya that almost his heart gonna jump off outside. His twins are a small version of him, when he was a baby. His family adores them so much, especially his sister Lexi, and he's thankful to her, she's the one who finds her and bring her to him. God has a purpose why he bring this woman to him. To make him complete and be contented in life. Their love will continue until it will last forever. Lauren POV. Kilats Carlos, asan na kayo? Ilang beses na siyang sumigaw, pero wala pa ring dumating na dalawang batang makulit. Muli siyang sumigaw ngunit wala pa rin, masyado nang masakit ang tiyan niya, at pumutok na ang panubagan niya. Yaya, hindi na niya kaya lalabas na ang anak niya. Anak, anong nangyari sa'yo? Bakit dyan ka umihi? Bungad ng yaya niya. Yaya, manganganak na ako, masyado nang masakit ang tiyan ko, kanina pa ako tumatawag sa mga anak ko, ngunit walang dumating, nakangiwi niyang saad. Nako, halika na at dalhin na kita sa hospital, teka asan na yung mga gamit, natataranta na din ito. Luman, iyan mo pakikuha ang gamit ni Lauren at mangganganak na. Pakitawagan ng Sir Samuel mo, utos nito sa katulong na tinawag. Teryo na at baka sa daan ka paabutan ng panganganak mo, yung mga anak mo nako andoon pa sa kapitbahay, at mukhang nakapaglaro naman sa mga anak ng kaibigan nyo, anito. Inakay na siya nito, napapangiwi na siya ng sobra, at lalo naman na humihilab ang tiyan niya. Kung bakit naman kasi ngayon pa na umalis ang asawa, at pumasok sa opisina. Ang alam nila ay sa susunod na linggo pa ang araw ng panganganak niya, ngunit napaaga yata at lalabas na. Love. Humihingal na asawa ang sumalubong sa kanya, at mukhang natawagan na ito ng katulong nila. Are you okay? Saka siya binuhat at dinala sa sasakyan, natataranta na naman ito katulad ng una niyang panganganak sa kambal nila. Masakit na masyado, reklamo niya dito na hinahagod ang likod niya, at hinihimas ang umbok niyang tiyan. My baby, don't let mommy be in pain, she's crying already, be good okay baby. Anito pa. Hindi pa nila alam kung ano ang kasarian ng anak nila, they want it to be surprise, kaya ang mga binili niyang gamit ay pwede gamitin sa babae o lalaki. Masakit na umiiyak na niyang saad. This is last already. Oo, dahil di ka na makaulit pa, masakit na talaga, lalabas na Samuel yung anak natin. Malapit na tayo love, di na rin may pinta ang mukha nito, naawa na din ito sa kanya, ayaw na ayaw pa naman nito na makita siyang nasasaktan. Pakibilisan ang pagmamaneho, bulyo pa nito sa driver nila. Kaya hinawakan niya ang kamay nito, para kumalma man lang. Nang makarating ng hospital, ay nakahanda na ang lahat, binuhat siya kaagad at sinakay sa stretcher. Na para dalhin sa delivery room. I love you love, I wait for you outside, and our baby, saka hinalikan siya sa labi at noo. Alam niya kahit gustuhin man itong sumama sa kanya sa loob ng delivery room, ay hindi nito kakayanin ang makitang nasasaktan siya. He used to blame himself every time she's in pain, kaya napag-usapan na nilang hindi ito sasama sa kanya sa loob. Mrs. Santillan, get ready, your baby is coming out soon, when I say push, need to push okay.
Pilin pa ng doktora. Okay in 1, 2, push Mrs. Santillan. Kaya umiri siya ng todong-todo, at pakiramdam niya parang lumuwag bigla ang tiyan niya. It's a baby boy Mrs. Santillan, anunsyo ng doktor sa kanya. She's so happy another baby boy, tiyak kamukha naman ng asawa niya. Kaya nang marinig niyang umiyak na ang baby niya, ay alam na niyang okay na ito. Kaya nakahinga na siya ng mabuti, ngunit parang may lalabas pa ulit sa tiyan niya. Dok, bakit parang may lalabas pa ulit? Nagtataka niyang tanong dito. Hindi pa naman nila pina-ultrasound ang anak dahil gusto nilang surpresa ito. You have one more baby Mrs. Santillan. Now push for the last time. She didn't hesitate anymore. But she tried pushing out so hard. Kahit medyo nanghihina siya, ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para ilabas ang baby niya. They have another set of twins na hindi nila inaasahan. It's a baby girl, muling anunsyo ng doktor sa kanya. Mas lalo siyang naging masaya nang marinig na baby girl ito. She hopes she looks like her, para may kamukha naman siya sa mga anak nila. Nang bigla na lang nagkagulo sa pintuan ng kwarto niya, at mukha ng asawa niyang masayang masaya. Oh my God love, we have another twins, tuwang-tuwa na sabi nito, at pinaghahalikan ang buong mukha niya. Kahit na nanlalambot pa siya, natatawa na lang siya sa asawa. Thank you so much wife, for giving me another twins, and we have our princess now, masayang saad nito. Dude, pagpahingahin mo naman yang asawa mo, baka sunod na buwan buntis naman ulit yan, biro pa ni Nike sa kanya. Wag mo ako itulad sa'yo dude, balik nito sa kaibigan. Mr. Santillan, we clean your wife first, after we will transfer to her room, anang doktora. Love, get some rest. I love you so much. Saka humulik sa labi niya. Labas kayo, di naman kayo kasali dito, bakit pumasok din kayo? Singhal nito sa mga kaibigan, nakasama na pala sa loob ng delivery room. Dude, we only want to see your babies. Ani Spencer. Just wait in her room later sir. But for now we need to give some rest, so she can have a breastfed. Love, I will wait for you in your room. Saka ito lumabas na palingon-lingon pa sa kanya. She really wanted to sleep, pagod na pagod siya. But seeing her babies na wala bigla ang pagod niya. Ngunit di pa rin niya napigilan ang matulog. Nang magising siya, nagkakagulong asawa, at mga kaibigan ang nabungaran niya. Dude, pahawak naman ang anak mo, napakadamot mo para hawakan ko lang, reklamo ni Nike sa asawa niya. No, this is my princess, only me can carry and my wife. Sagot naman nito. Napapailing na lang siya sa narinig, ngayon palang naawa na siya sa baby girl niya. Lauren, ang damot ng asawa mo. Muling reklamo nito nang makita siyang nakadilat na. Not a single chance. Ani pa ulit ng asawa niya. 1 minute dude. No, and it's final kung gusto mo dun sa iba. Naputol lang ang bangayan ng dalawa, nang pumasok na ang doktora na nagpaanak sa kanya. Mr. and Mrs. Santillan, we need the baby's name now, so we can register them for their birth certificate, anang doktora. They already have a name, pumili na sila para sa lalaki at babae. Go ahead love, you're the boss for their names, wika nito sa kanya. She mouthed him I love you, na ikinangiti nito ng malapad. They named their baby boy as Carson Adam and their baby girl is Karis Andra. Until their lifetime life, she will ever cherish the love that Samuel Santillan gave her. She can't ask for more, she have it all anymore, especially her husband and her kids. Bawat tao ay may itinadhana sa atin si Lord. Sa iba-ibang paraan nga lang at panahon, kaya ako buong puso akong nagpapasalamat, kung ano man ang meron ako, totoong saya at kakuntintuhan sa buhay.